Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, eh, 'no? Ito naman si Marcelo nagbabalik upang pag-usapan po natin or magbigay po tayo ng comments or ano sa palagay niyo. Dahil ito papanoorin po natin 'tong video na 'to, nakakapanggigil po talaga. At, hindi lang nakakapanggigil, nakakainis, pero nasa inyo pa rin yung kung, ano masasabi niyo sa kapalit ni Zaldico na siyang na-booking or na-checkmate ni Toby Chanko. So ito yung kahapon 'to, kahapon? Kanina, yung kanilang, pagdidebate dun sa kamara 'no, sa lower house. So ito umpisahan na po natin ano, panoorin. Sit back and relax and At nang walang maipakitang ebidensya ng report, si Representative Micaela Suansi kung saan binawas at saan dinagdag ang budget para sa 2025. Tumaas ang tensyon sa plenaryo ng Kamara nang hilingin ni Representative Toby Mga kababayan ko, Tiangco napanood niyo ang 'to, Small Committee nakakapanggigil Report talaga. ng 2025 General Appropriations Act. Ngunit walang maibigay si Representative Micaela Suansing. Dito na nag-viral ang naging larawan ni Representative Micaela Suansing. Pinag-usapan sa social media ang bagong signage Dito po para sa napupunta ang isang pinambabayad construction ninyong project buwis. ni Nueva Ecija 1st District Congresswoman Mica Suansing na may napakalaking larawan ng kongresista sa gilid. Kabayang nakalagay pa naman, dito po napupunta ang binabayad ninyong buwis. Abay kanino? Sa larawan na ito? Kay Mica Suansing? Abay Mica Suansing, mas malaki pa ang iyong muka sa project. Mukha mo ang nandyan. Yung proyekto mo, wala. At dahil mas bida ang mukha ni Congresswoman Mica Suansing kaysa proyekto, abay may nilabag ito sa ating Section 19 ng ating General Provision of GAA 2025. Ayon sa General Provisions of General Appropriations Act FY 2025, Section 19, Prohibition on the display and or affixture of the name, image, and likeness of public officials on government projects. The display and or affixture of the name, picture, image, motto, logo, color motif, initials, and or symbol or graphic representation associated with any public official, whether elected or appointed, on signboards for all programs, activities, and projects funded under this act shall be considered as unnecessary pursuant to COA Circular Number 2013-004, dated January 30, 2013, as amended and therefore prohibited. O diba? Mismong mambabatas, sumusuway sa batas. Nakabalandra pa ang kanyang malaking pagmumuka. Dahil dyan ay ibinahagi pa ni Dare to Ask Facebook page ang MOOE ni Representative Suansing na sa loob lamang ng 6 months abay meron na agad 4.440 million pesos. At noong July to December 2022, sa loob lamang ng 6 na buwan na naman, abay nagkaroon siya ng 13.382 million pesos. At noong 2023, abay mas malaki. Tumataginting lang naman na 25,628,683 pesos and 12 centavos. May liquidation kaya ang mga yan? Ang laki, di ba? 25 million mahigit. Samantala'y pinahanap ni Rowena Guanzon si Zaldico. Sa kanyang Facebook post, itinuro ni former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon si ako Bicol Representative Zaldico bilang opisyal na dapat hinga ng paliwanag hinggil sa kontrobersyal. Sa mga pagmumukha nitong politiko na 'to, no, parang, yung mga ganitong mga estilo, no, ng mga politik parang nangangailangan 'to ng mamahaling bag, mamahaling relo at saka sasakyan. Na 2025 Small Committee Report. Aniya ni Guanzon, kay Zaldico ninyo hanapin
yang committee report. Siya ang chair Siguro sabi ni Saldico, ikaw na pumalit sa akin, kaya mo yun. Malaki pera dyan. Hindi ko kaya eh. Kaya mo yun, malaki pera dyan. Di ba gusto mo ng bag, gusto mo ng sasakyan, diyan ka na. ng appropriations nung kasagsagan ng 2025 ka. Matatandaang sa pagbubukas ng deliberasyon para sa 6.7 Wala naman nakukulong pag nangurakot tayo eh. Wala lang ganyan sa Pilipinas. At least kung mabuking tayo, nakaranas na tayo ng masayang buhay, masaganang buhay, yung pamilya natin na nabigyan natin ng magandang kinabukasan, mga anak natin, pinag-aral natin sa magagandang eskwelahan at abroad pa. So yan po. Sana may kulong talaga sa mga korap na mga opisyal ng ating bayan, ng ating bansa, no? 793 trillion 2026 national budget na Votas Representative Toby Tiangco ay humili na ilabas ang naturang report bilang bahagi ng transparency. Patuloy namang Dapat nga lang. binabatikos ang House Committee on Appropriations na ngayon ay pinamumunuan ni Representative Mika Swansing matapos mabigong may pakita agad ang naturang dokumento. Sa gitna ng mga tanong mula sa publiko at mga mambabatas, lumalakas ang panawagan na ilabas ang opisyal na ulat para sa transparency at accountability ng pondo ng bayan. Samantala'y malaking bahagi ang ginagawa ngayon ni Toby Tiangco patungkol sa budget o pondo ng taong bayan. Maganda ito dahil may mga nalalaman na ang taong bayan at ang kasagutan ay talagang ibinabalandra na ni Toby Tiangco Totoo na yan. hindi nalalaman ng taong bayan. Isa itong magandang hakbang dahil na-educate tayo ni Congressman Toby Tiangco patungkol sa Sa mga kababayan natin, no, sana maging aware po tayo sa nangyayari sa pamahalaan dahil pera po ng bayan, pera po ng mga tao ang ginagastos nila para gumanda ang buhay nila. Pero di ko alam kung hanggang kailan tong ganito kasi hanggat walang parusa talaga sa mga korap na mga opisyal ng bayan ng bansa is tuloy at tuloy pa rin ang mangyayaring ganito. Tulad ni Saldico, di ba? Napatunayan na ganito kalaking pera ang kinamal-kamal niya. Pero nasan siya ngayon? Ayun, nagpapasarap. Tapos nag-resign. Umalis sa kanyang posisyon. So, ayan. Pinalit niya ito pang nangangailangan ng bag na mamahalin. sa ating pondo ng bayan, buwis ng mga Pilipino. Panoorin natin ang buong video. Naging bagay ang ginagawa ni Congressman Toby Tiangco sa ating mga Pilipino dahil ngayon meron nang nagtatanong sa mga bagay na hindi natin matanong ng una. At meron na tayong mga nalalaman na mga bagay na hindi natin malaman kasi wala naman tayong perspective ng isang insider sa House of Representatives Na kumakampi sa pagdating atin. sa budget. Oo. 'Di ba? Ngayon nagtatanong siya at hinihingi niya yung mga small committee reports regarding the insertions of the 2025 national budget. So itong mga bagay na to, hindi natin ito alam. Siya alam niya kasi part siya ng majority ng 19th Congress. Part siya ng Kongreso na nagde-decide ng budget. So ngayon, medyo natututo tayo. We are being educated by Congressman Toby Tiangco sa mga dapat natin malaman tungkol sa budget. Kaya maraming salamat sa iyo, Maraming Congressman salamat Toby sa'yo, Toby Dahil Tiangco. sa inyo, mas lalong nabubuksan yung isip namin at lalo namin nalalaman kung ano ang mga bagay na dapat namin babantayan pagdating sa budget deliberation. Ang kagandahan pa nito guys, nagiging aware yung mga tao. Nagiging palaban. Dahil sa, 2028, babalik na ang mga Duterte. So tama si Vice President Sara Duterte. Hindi natin kailangan lumabas pa. Sa loob mismo, magkakaroon ng pagkakataon na malalaman natin ang totoo. Sila mismo ang magsasalita at sila mismo ang magsasabi kung ano ang mali sa sistema natin ngayon.
Mabuhay ang Pilipinas, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa. May Malaking pag-asa malaki. tayo hanggat may mga taong katulad ni Congressman Toby Chanco. Sir, mabuhay po kayo at sana po magtuloy-tuloy ang inyong krusada para isiwalat ang mga mali sa sistema ng ating pambansang budget. Maraming salamat po. At sayang ang 35%. O diba? Mambabatas, pero nilalabag ang batas. Ayon sa general provisions ng GAA, bawal palang ibalandra ang iyong pangalan at ang iyong pagmumuka. Dapat ay proyekto lamang. Abay, kitang-kita mo naman, mas malaki pa ang kanyang pagmumuka kaysa sa pangalan ng proyekto. At may nakasulat pang, dito po napupunta ang binabayad ninyong buwis, ang laki ng mukha mo. E di sa'yo napupunta ang buwis ng taong bayan? Abay, huwag ganyan. Mas bida pa ang mukha mo kaysa sa proyekto. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. Walang So, yun nga po mga kaibigan, no, mga kababayan, no, napanood po natin yung kung saan napupunta talaga yung pera ng bayan, pera ng taong bayan, kung saan po talagang project na pupunta ng taong bayan. Yan po ang pinuna ni Toby Chanco dahil ito lang nagkaroon sila ng debatehan tungkol po sa ganyan nga na budget, yung insertion ng budget sa mga small project o kung binawas, saan napunta yung ibinawas, saang project napunta yung idinagdag. So, ayun po yung naging topic nila kung kaya't na tumaas yung tension nila nung sila yung magdebate sa lower house, no? So, ayan po mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa channel ko para updated pa rin po tayo sa ating mga bidyong ginagawa na katulad nito. So, ito na naman po si Marsolot nagsasabi, magandang hapon, babu!